Sa mga bago sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share para naman mapakinggan ng iba ang nobelang ito. Sa gustong magpa-shoutout, comment lang sa baba. Kabanata 1796. Patlang ng Shira. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagpakitang buhay si Cyrus at muling sumipa sa kanyang harapan, naramdaman ni Jomari na parang nakakita siya ng multo. Sa totoo lang, gusto ko pa ring magpasalamat sa iyo, dahil kung hindi dahil sa iyo, paano ako magkakaroon ng kapangyarihang taglay ko ngayon? Wala sa mood si Cyrus na makipag-usap ng walang kapararakan kay Jomari, at direktang nagpakawalan ng hininga sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang itim na buhok ni Cyrus ay lumipad sa hangin, at ang kulay ng kanyang balat ay bahagyang nagbago, na nagbibigay ng impresyon sa mga tao na ang isang Diyos ay bumaba mula sa lupa. Maging si Jessie Elo ay medyo hindi makapaniwala nang makita niya si Cyrus na ganito. Tinitigan ni Jomari si Cyrus. Nararamdaman niya na si Cyrus na nakatayo sa harap niya ay tila maraming beses na mas malakas kaysa dati. Kahit na iniisip ito ni Jomari, hindi pa rin niya maisip kung ano ang nangyayari. Kuya Feng, ito ba ang batang si Cyrus na nag-abolish sa apo ko? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Dalmatio Joe kay Jomari. Siya nga, pero malinaw kung naputol ang mga meridian ng buong katawan niya noong mga oras na iyon, pero bakit kaya pa rin niyang mabuhay? Si Jomari ay tila nalilito pa rin tungkol sa kung ano ang nangyayari. Siguro dahil napaka-fate ng batang ito. Dahil inalis niya ang apo ko gamit ang sarili niyang mga kamay, binigyan lang ako ng magandang pagkakataon na mag-higanti. Kuya Feng, kalalabas mo lang sa Nine Ice Mountains, kaya ipaubaya mo na sa akin ang batang ito. Halika, linisin mo siya. Walang ekspresyong sigaw ni Dalmatio. Kuya Joe, parang may mali sa batang ito, mag-ingat ka. Hindi mapigilan ni Jomari na paalalahanan siya ng mahina. It's nothing more than a brat, papatayin ko siya ngayon para ipaghiganti ang apo ko. Sigaw ni Dalmatio, pagkatapos ay tumayo kaagad. Pagkatapos tumayo ni Dalmatio, nalaman ni Cyrus na ang taas ni Dalmatio ay halos 2 metro, at ang kanyang figura ay napakalaki. Anak, mamatay ka. Angal ni Dalmatio kay Cyrus, at agad na naging kulay ginto ang kanyang balat. Malinaw na ginamit ni Dalmatio at Yeshua ang parehong body training technique. Ngunit nararamdaman ni Cyrus na ang body training technique ni Dalmatio ay mas mahusay kaysa kay Yeshua, at ang tigas ng katawan ay natural na hindi maihahambing. Matapos gamitin ni Yeshua ang body training technique, ang kulay ng kanyang balat ay mas malapit sa kulay ng bakal, ngunit ang kulay ng balat ni Dalmatio ay mas malapit sa ginto sa oras na ito. Bukod dito, tumakbo si Dalmatio patungo kay Cyrus ng may mga hakbang, nag-iiwan ng malaking bakas ng paa sa lupa sa bawat hakbang. Mula sa puntong ito, makikita kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ni Dalmatio. Pagkalipas ng ilang segundo, sumugod si Dalmatio sa harap ni Cyrus, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamao na parang may momentum na nabasag ang isang bundok, at direktang sumugod upang tamaan ang ulo ni Cyrus. Sa isang kislap ng figura ni Cyrus, nawala siya sa harap ni Dalmatio sa isang iglap. Matapos makita ni Dalmatio si Cyrus na nawala, may bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata, dahil hindi niya inaasahan na ang bilis ni Cyrus ay napakaganda. Kuya Joe, mag-ingat ka. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang sumigaw si Yasi. Biglang lumingon si Dalmatio. Sa oras na ito, lumitaw si Cyrus sa likod ni Dalmatio. Itinaas ni Cyrus ang kanyang kamao at direktang ibinato ito sa likod ni Dalmatio. Ang suntok ni Cyrus ay mukhang ordinaryo, ngunit pagkatapos na tamaan ang katawan ni Dalmatio, nagkaroon ng malakas na ingay.
Marahil ay dahil sa sobrang lakas ng tunog kaya halos magkasabay na nabasag ang mga baso at plato sa restaurant at ang baso sa mga bintana. Sa ilalim ng gulat na mga mata ng lahat, si Dalmacio ay umatras ng 2 sunod-sunod na hakbang, at pagkatapos ay napaupo sa lupa ng malakas. Pamilyar na pamilyar ang lahat sa pamamaraan ng pagsasanay sa katawan ni Dalmacio. At alam nilang lahat kung gaano nakakatakot ang pisikal na lakas ni Dalmacio, ngunit ngayon lang ay direktang nagpatambe kay Dalmacio ang suntok ni Cyrus, na talagang hindi kapani-paniwala. Nakaupo sa lupa, nakaramdam si Dalmacio ng matinding kirot sa kanyang dibdib, at gusto pa niyang samuka ng dugo. Kaya lang, sa wakas ay napigilan ni Dalmacio ang magulong hininga sa kanyang katawan. Kung talagang samuka siya ng dugo sa suntok ni Cyrus sa mga oras na ito, hindi ba siya magiging katatawanan? At hindi makapaniwalang tumingin din si Jom Ari sa kinatatayuan ni Cyrus, dahil kitang-kita niya na ang suntok ni Cyrus kanina lang ay gumawa ng punch mark sa katawan ni Dalmacio. Mula dito, makikita na ang sinuntok ni Cyrus kanina how terrifying. Ang lakas ng suntok na ito. Noong siya ay nasa Jackson Mountain dati, si Jom Ari ay lumaban kay Cyrus, at alam na alam niya ang lakas ni Cyrus. Kung si Cyrus ay maaaring magkaroon ng lakas sa pakikipaglaban na siya ngayon sa panahong iyon, magiging imposible para sa kanya na matakpan ang mga meridian ng katawan ni Cyrus ng ganoon kadali. Hindi talaga maintindihan ni Jom Ari ang nangyayari, naramdaman niyang parang ibang tao si Cyrus na nakatayo sa harapan niya. Kuya Joe, hindi madali ang batang ito, hayaan mo akong tulungan ka. Sumigaw si Harry, ang patriarch ng pamilyang Sun, at biglang ibinaba ang kanang kamay. Isang liwanag na bola na naglalaman ng walang katapusang kapangyarihan ng kidlat ay direktang dumaloy patungo sa posisyon ni Cyrus. Dapat mong malaman na ang hakbang na ito ay ang sikat na galaw ni Harry. Ang kapangyarihang taglay ng light ball na ito ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong bomba. Kapag sumabog ang light ball na ito, tinatayang magiging abo ang buong Chanteng Pavilion. Matapos makita ni Cyrus ang bola ng liwanag na lumilipad patungo sa kanyang posisyon, bahagya niyang iwinagayway ang kanyang kanang kamay, at isang hininga ang direktang lumipad patungo sa posisyon ni Jesse Elo. Dahil alam ni Cyrus na kapag ang bola ng liwanag ay sumabog, si Jesse Elo, isang ordinaryong tao na walang anumang proteksyon, ay tiyak na mamamatay. Nakita ni Harry na nasa mood pa rin si Cyrus na alagaan ang biktima sa oras na ito, at bakas ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit sa sumunod na segundo, natigilan siya. Dahil nakita niyang sinalo ni Cyrus ang Thunderball gamit ang 2 kamay, at hindi sumabog ang Thunderball sa mga kamay ni Cyrus. Pumunta ka. Malakas na itinulak ni Cyrus ang 2 kamay, at direktang lumipad ang Thunderball sa posisyon ni Harry. Boom! Sumabog ang Thunderbolt. Sa sumunod na segundo, nagsimulang gumuho ang vilya ng pamilya Fang dahil hindi nito nakayanan ang malakas na impact. Tumakbo. Lahat, ang vilya ay malapit ng gumuho. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw. Pinili ng mga mandirigmang naroroon na tumakbo palabas ng vilya kaagad. Sumugod si Cyrus sa harap ni Jesse Elo, diretsong niyakap si Jesse Elo, at pagkatapos ay nawala sa vilya sa isang iglap. Pagkaraan ng ilang sandali, ang vilya ng pamilya Fang ay ganap na naging isang tumpok ng mga guho. Sa sandaling ito, hindi ko alam kung ilang inosenteng lingkod ng pamilya Fang ang namatay sa vilya na ito. At ang mga mandirigmang iyon ay lumitaw sa bakuran sa labas ng vilya na ligtas at maayos sa oras na ito. Tumingin si Jesse Elo kay Cyrus sa kanyang harapan. At ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi lamang pagkabigla,
kundi pati na rin ang pagkagulat, dahil ang nangyari ngayon ay sinira muli ang kanyang pangunawa sa kapangyarihan ng tao. Sabay na tayo, hindi madali ang batang ito. Sa sandaling ito, biglang tumawag si Yasi. Matapos marinig ang mga salitang ito, lahat ng mga mandirigmang naroroon ay nagmadaling pumunta sa kinatatayuan ni Cyrus. Sa isang iglap, higit sa 100 mandirigma ang direktang pinalibutan si Cyrus, at pagkatapos ay inatake si Cyrus sa parehong oras. Pinagmamasdan ni Jomari si Cyrus mula sa malayo. Medyo hindi kapanipaniwala ang performance ni Cyrus ngayon. Hindi niya maintindihan kung bakit napakaganda ng fighting power ni Cyrus sa loob ng wala pang 10 araw. Ang pagbabago. Dapat mong malaman na kahit na ang mga mandirigma na umatake kay Cyrus sa panahong ito ay wala sa larangan ng mga martial arts masters. Lahat sila ang pinakamakapangyarihang mandirigma sa Tento Valley City, kaya kahit na isang martial arts master ang ilagay sa harap ng mga taong ito, medyo mahirap ang pakiramdam. Ngunit nang harapin ni Cyrus ang mga taong ito, napaka-relax niyang kumilos, na para bang hindi niya sineseryoso ang mga taong ito. Si Yasi, ang patriarch ng pamilyang Lee, ang unang sumugod sa harap ni Cyrus. Ngunit bago pa makalapit si Yasi kay Cyrus, direktang sinampal ni Cyrus si Yasi ng backhand sa mukha, at si Yasi ay bumulwak ng isang punong-puno ng dugo, at pagkatapos ay lumipad ng paibaba. Kaagad pagkatapos, ang pangalawang martial artist ay sumugod sa harap ni Cyrus, at si Cyrus ay sumuntok ng backhand. Ang martial artist na ito ay agad na sinuntok ng suntok ni Cyrus, at pagkatapos ay tuluyang nawala ang kanyang sigla. Sa oras na ito, ang courtyard sa harap ng villa ni Fang ay parang isang malaimpyernong field ng Shira, na may mga mandirigma na sumugod kay Cyrus, ngunit agad silang pinatay ni Cyrus. Wala pang kalahating minuto, 7 o 8 mandirigma ang nahulog sa paanan ni Cyrus. Marahil ay dahil sa bigla ang nakuha ni Cyrus ang kapangyarihan ng matanda, kaya hindi gaanong bihasa si Cyrus sa pagkontrol sa kanyang sariling kapangyarihan. Kahit na ayaw ni Cyrus na patayin ang mga taong ito, minsan ay hahampasin pa rin niya ng malakas. Matapos makita ang nakakatakot na lakas ng pakikipaglaban ni Cyrus, ang mga mandirigmang naroroon ay tila medyo kumalma, at tumingin kay Cyrus nang may takot. Kung tutuusin, walang gustong mamatay sa wala. Anong klaseng halimaw ang batang ito? Bakit ang lakas niya? Oo, posible bang martial arts master ang batang ito? Hindi naman dapat, paano nagkaroon ng ganitong batang martial arts master? Napatingin ang lahat sa posisyon ni Cyrus at hindi maiwasang mag-usap sa mahinang boses. Bullshit martial arts master, sa dami natin, hindi ba natin matatalo ang isang brat? Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang sumigaw si Dalmatio, at pagkatapos ay direktang sumugod sa kinatatayuan ni Cyrus. Nang makita ni Cyrus si Dalmatio na nagmamadali, bakas sa kanyang mga mata ang bakas ng pang-aalipusta, at pagkatapos ay mahina niyang sinabi, "Gusto mo rin akong patayin?" Pagkasabi nito, sumugod si Cyrus, itinaas ang kamay at sinuntok siya. Boom! Ang kamao ni Cyrus ay tumama sa dibdib ni Dalmatio. Napaatras si Dalmatio ng 2 sunod-sunod na hakbang, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa ng may putok. Sa oras na ito, naramdaman ni Dalmatio na ang suntok ni Cyrus ay direktang nabasag ang lahat ng kanyang mga meridian. Katutubo niyang gustong tumayo, ngunit hindi siya makagalaw dahil lahat ng mga meridian ay nabasag. Kabanata 1797. Ikaw ba si Kenny? Ang patriarch ng Zhou family sa Tento Valley City ay bumagsak sa harap ni Cyrus ng ganito. Nang matamaan ni Cyrus si Dalmatio, parang kasing dali ng pagkuha ng ordinaryong tao na walang kapangyarihan. Pagkatapos makipag-usap kay Dalmatio, muling itinuon ni Cyrus si Yasi, at sinabing may blankong ekspresyon,
Ang susunod na bagay ay ikaw. Isang bakas ng takot ang sumilay sa mga mata ni Yasi nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, dahil alam niya sa kanyang puso na hinding-hindi siya maaaring maging kalaban ni Cyrus. Kuya Wang Xiongsun, tulungan mo ako. Hindi napigilan ni Yasi ang pagsigaw. Nang marinig ni na Harry, JP, at Dalmasio ang pangungusap na ito, mabilis nilang inatake si Cyrus ng sabay. Masasabing ang tatlong taong ito ay maituturing na bilang ang tatlong pinakamakapangyarihang mandirigma sa ilalim ng Jam-Ari sa Tento Valley City. Ngunit kahit na sinubukan ng tatlong mandirigmang ito ng sabay-sabay, hindi pa rin nila kayang saktan si Cyrus. Sa kabaligtaran, si Cyrus ay hindi gumamit ng anumang magarbong martial arts mula sa simula hanggang sa katapusan, at umasa lamang sa kanyang sariling pares ng kamao upang pumatay sa isang madugong landas. Si Yasi ang unang binugbog ni Cyrus. Matapos mahulog si Yasi, ang paraan ng pagtingin ng lahat kay Cyrus ay ganap na nagbago. Sa oras na ito, sa kanilang mga mata, si Cyrus ay sadyang walang talo, dahil ang lakas na ipinakita ni Cyrus ay talagang nakakatakot. Ngunit hindi tumigil si Cyrus sa kanyang mga galaw, at muling sumugod sa karamihan, sunod-sunod na malakas na lalaki ang nahulog sa harap ni Cyrus. Sa wala pang 10 minuto, mayroong hindi mabilang na mga eksperto sa martial arts na nakahiga sa ilalim ng mga paa ni Cyrus. Ang mga powerhouse na ito ay nasa Megatron side sa Tento Valley City, Harry man o JP, lahat sila ay napaka-vulnerable sa harap ni Cyrus. Sino ang mag-aakala na ang isang batang martial artist ay maaaring magkaroon ng gayong kakilakilabot na kapangyarihan sa pakikipaglaban? Dati, iniisip nilang lahat na ang pagdating ni Cyrus sa bahay ni Fang ay naghahatid sa kanyang kamatayan. Ngunit ngayon ay wala na silang ganoong iniisip, at lahat ay nakatingin lamang kay Cyrus nang may walang katapusang takot. Sa oras na ito, tanging si Jam-Ari lamang ang natitira na nakatayo. Tinitigan ni JP si Jam-Ari na may nakatitig na mga mata, pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Brother Fang, niloloko mo lang kami. Itong Cyrus na ito ay wala sa antas ng isang martial artist. Bakit mo sinasabi na pinatay mo siya? Ang Cyrus na nakilala ko sa Nine Ice Mountains ay nasa level ng isang martial artist. Hindi maisip ni Jam-Ari kung ano ang nangyayari ngayon, kaya't nagngagat ang kanyang mga ngipin at sumagot sa mahinang boses. Noong una, ang mga mandirigma na ito sa Tento Valley City ay nagplanong gamitin ang pagkakataong ito para makakuha ng pabor kay Jam-Ari. Ngunit hindi nila inaasahan na ang lakas ng pakikipaglaban ni Cyrus ay magiging napakasindak, at kahit na napakaraming tao na nagsanib puwersa ay hindi magiging kalaban ni Cyrus. At ang mga taong ito ay hindi pa nakilala si Cyrus. Sa oras na ito, si Cyrus ay maaring ituring na hinahayaan ang mga mandirigmang ito na maunawaan kung ano ang tunay na hindi magagapi. Sa oras na ito, naramdaman din ni na Dalmasio, Harry at iba pa na nalinlang sila ni Jam-Ari, dahil ang kapangyarihang panlaban na ipinakita ni Cyrus ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng isang martial artist. Naguguluhan din si Jam-Ari sa oras na ito, kung bakit ang pagiging epektibo ng pakikipaglaban ni Cyrus ay bumuti ng husto sa loob lamang ng ilang araw. Sino ka? Walang ekspresyong tanong ni Jam-Ari kay Cyrus. Sino ako? Hindi mo ba alam sa puso mo? Sagot ni Cyrus sa napakakalmang tono. Hindi ikaw si Cyrus, napatay ko na si Cyrus, sino ka? Tinitigan ni Jam-Ari si Cyrus at umungol ng galit. Hindi ka dapat nasangkot sa problemang ito ngayon, dapat mong isipin kung paano ka mabubuhay ngayon. Sabi ni Cyrus sa nakakainis na tono. Paano ako makakaligtas? Matapos marinig ang pangungusap na ito,
Hindi napigilan ni Jomari na mapamura, at pagkatapos ay sumigaw kay Cyrus sa mahinang boses. Cyrus, sa tingin mo ba kung matatalo mo ang mga taong ito, ako, si Jomari, ay matatakot sa iyo? Panipi. Tumingin si Cyrus kay Jomari at walang sinabi. Nagawa kitang patayin minsan sa Nine Ice Mountains, at kaya kitang patayin muli ngayon. Sumigaw si Jomari, at pagkatapos ay direktang nagpakawalan ng hininga sa kanyang katawan. Bagamat si Jomari ay hindi kasing husay ng isang nangungunang martial arts master tulad ni Calvin at Kenny. Si Jomari ay isang martial arts master kahit ano pa man ang mangyari, at siya ay nagsasanay sa Tento Valley City sa loob ng maraming taon, kaya hindi mababawasan ang kanyang lakas. Kahit natingnan niya ang buong Sahuaxia, hindi hihigit sa 10 tao ang makakatalo kay Jomari. Maaaring ito ang tiwala ni Jomari. Sa oras na ito, gumawa ng malaking kaguluhan si Cyrus sa bahay ni Fang, na nagpahiya kay Jomari, kaya gaano man kalaki ang ibinayad niya ngayon, kailangang tanggalin ni Jomari si Cyrus, kung hindi ay magkakaroon ng walang katapusang mga kaguluhan. Tungkol sa mga pagbabago sa lakas ni Cyrus at kung paano nakaligtas si Cyrus, wala na siyang pakialam dito. Mamatay. Umungol si Jomari, at pagkatapos ay dumiretso kay Cyrus na may malakas na hininga. Sa sandaling bumantong hininga si Jomari, tila nagbago ang kulay ng buong kalangitan, at ang mga kamay ni Jomari ay patuloy na nagbabago ng mga fingerprint. Ilang sandali pa, isang dambuhalang palad ang dumiretso sa kinatatayuan ni Cyrus at kumuha ng litrato. World Exterminating Palm. Nang makita ng lahat ang malaking palad, may kislap na gulat sa kanilang mga mata, dahil hindi nila inaasahan na gagamitin ni Jomari ang kanyang pinakamalakas na galaw sa sandaling kumilos siya. Ang Miyashi Palm ay maaari ding ituring na kakaibang husay ni Jomari. Gumagamit ito ng sarili niyang hininga upang maakit ang aura ng langit at lupa, at sa wakas ay i-condensed ito sa hugis ng palad. At nang makita ni Cyrus ang malaking palad na iyon, isang bakas ng pang-aalipusta ang sumilay sa kanyang mga mata. Kung ito ang dating Cyrus, mabigla sana siya sa momentum ng palad na ito, ngunit ang kapangyarihan ng palad na ito ay sadyang hindi kayang tiisin ni Cyrus. Biglang sumuntok si Cyrus. Ang kamao ni Cyrus ay bumuo ng marka ng kamao na may mga pagsabog ng gintong liwanag, at dumiretso sa palad ni Jomari. Kahit na ang kamao ni Cyrus ay mukhang hindi gaanong malakas kaysa kay Jomari, ramdam ng lahat ang kapangyarihan ng kamao ni Cyrus. Si Cyrus ba ay talagang isang martial arts master? Hindi napigilan ni Harry na mapabuntong hininga sa mahinang boses. Boom! Sa sandaling ito, ang kamao ni Cyrus at ang Miyashi Palm ni Jomari ay mahigpit na nagbanggaan. Dapat mong malaman na ang mga galaw na ginagamit ng dalawa sa oras na ito ay nababago ng hininga. Kaya kapag ang dalawa ay nagbanggaan, isang napakalakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay agad na nabuo. Kung ang isang tao sa kasamaang palad ay inaatake ng malakas na pagbabago-bago ng enerhiya na ito, tinatansya na sila ay mamamatay kaagad. Gayunpaman, pantay na hinati ang unang laban ni Cyrus at Jomari. Ito rin ang naging dahilan upang lalong hindi kapanipaniwala ang mga ekspresyon sa mukha ng mga taong naruroon. Alam na alam nila sa kanilang mga puso na dahil si Cyrus ay maaaring maging katumbas ni Jomari, nangangahulugan ito na ang kaharian ni Cyrus ay talagang isang martial arts master. Sino ka? Galit na umungol si Jomari nang makita niya si Cyrus. Hindi man lang nakausap ni Cyrus si Jomari, ngunit direktang sumugod sa posisyon ni Jomari. Itinaas ni Cyrus ang kanyang kamay at sumugod sa posisyon ni Jomari gamit ang isang suntok,
at hinarang ni Jomari ang suntok ni Cyrus gamit ang kanyang palad. Nagsimula ang dalawa ng malapitang labanan. In just a split second, mahigit 10 beses na nag-away ang dalawa. Ang kamao ni Cyrus at ang palad ni Jomari ay karaniwang nasa estado ng pabalik-balik, at hindi matukoy ng lahat kung sino ang may mataas na kamay. At dahil masyadong mabilis ang takbo ng dalawa, lahat ay nakatitig lang ng masinsinan. Kahit ilang warriors na medyo mas mababa ang level ay wala pa ring paraan para makita ng malinaw kung paano sila bumaril. Sina Cyrus at Jomari ay parehong masters ng martial arts ngayon. Kaya sa panahon ng labanan sa pagitan nilang dalawa, magkakaroon ng napakalakas na aura na makakaapekto sa mga tao sa paligid, na dahilan upang ang lahat ay kailangang umatras ng tuloy-tuloy, dahil sa takot na masaktan ang kanilang sarili. Hindi ko akalain na may ganitong batang martial arts master na mag-e-exist sa mundong ito. It's really incredible. Oo, ilang taon na ba itong Cyrus? Ang maging master ng martial arts sa kanyang edad ay itinuturing na isang talento. Hindi ko alam kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo sa laban ngayon. Excited na napabuntong hininga ang lahat. Tinitigan ni Jesse Elo ang posisyon ni Cyrus gamit ang kanyang magagandang mata. Kahit na hindi na niya nakikita sina Cyrus at Jomari, hindi siya nang ahas na tanggalin ang kanyang mga mata. Marahil sa napakaraming tao na naroroon, si Jesse Elo lamang ang nagdasal sa kanyang puso na manalo si Cyrus. Boom! Sa sandaling ito, ang lahat ay nakarinig ng ibang tunog kaysa dati. Direktang sinuntok ni Cyrus si Jomari sa dibdib, at napaatras si Jomari ng mahigit 10 metro sa isang iglap bago pinatatag ang kanyang katawan. Bumaba ang tingin ni Jomari sa kanyang balikat, naramdaman niya ang pananakit ng kanyang balikat. Malinaw, ang suntok ni Cyrus ay tumagos sa aura sa labas ng kanyang katawan. Bagamat si Jomari mismo ay hindi nagtamo ng anumang pinsala, ang kanyang suntok ay direktang tumagos sa protective aura ng martial arts master, na naging dahilan upang mabigla ang mga tao sa lakas ng suntok ni Cyrus. Dati umaasa si Cyrus sa pagsasanay ng tiger technique at monkey technique para lumaban. Ang dalawang set ng martial arts na ito ay ang mga natatanging kasanayan ng sekta ng Tianshan. Tanging ang pinuno ng sekta ng Tianshan ang maaaring magsanay sa kanila, kaya ang likas na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay napakaganda. Ngunit dahil masyadong mababa ang kaharian ni Cyrus noon, walang paraan upang ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan. Matapos makuha ni Cyrus ang kapangyarihan ng matanda, ang kanyang kaharian ay maihahalin tulad sa isang tunay na master ng double star martial arts. At napagtanto din niya kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng dalawang set ng martial arts na ito. Sino ka? Ikaw ba si Kenny? Nararamdaman ni Jomari na siya ay pinipigilan ni Cyrus mula sa simula hanggang sa huli, ngunit ilang tao sa China ang maaaring pigilan siya ng ganito. Kabanata 1798. Crazy move. Ako si Cyrus. Sagot ni Cyrus sa mahinang boses. Ito ay ganap na imposible. Hindi napigil ang mapaungol ni Jomari nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay humakbang pasulong at sumigaw sa mahinang boses. Cyrus, ngayon ay ipakikita ko sa iyo kung gaano ako kagaling. Pagkasabi nito, tila muling nagbago ang aura sa katawan ni Jomari. Isang bugso ng hindi pangkaraniwang nakakapangit na malamig na hangin ang dumaan, biglang itinapakan ni Jomari ang kanyang mga paa, at pagkatapos ay lumipad ng diretso sa hangin. Dahan-daang tumingala si Cyrus kay Jomari. Ang katawan ni Jomari ay lumipad ng pataas at mas mataas, at ang kanyang bilis ay kamangha-mangha, na nagbibigay ng impresyon na ito ay parang isang rocket na lumilipad diretso sa kalangitan. Tumakas si Kuya Fang.
Matapos makita ni Harry ang eksenang ito, katutubo niyang naramdaman na maaaring hindi matalo ni Jam-Ari si Cyrus, kaya pinili niyang tumakas. Ngunit sa sumunod na segundo, natigilan muli ang lahat. Dahil mabilis na bumagsak ang katawan ni Jam-Ari, si Jam-Ari ay parang rocket noon, ngunit ngayon ay parang nahulog na missile si Jam-Ari. Habang pasulong ang palad, dumiretso si Jam-Ari patungo sa kinatatayuan ni Cyrus sa isang kakaibang posture at binasag ito. Matapos makita ni Cyrus ang eksenang ito, may kakaibang tingin sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay direktang itinaas niya ang kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang ulo. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Direktang bumangga ang palad ni Jam-Ari sa palad ni Cyrus. At isang malaking malalim na hukay ang lumitaw sa ilalim ng paa ni Cyrus kagad. Ang mga binti ni Cyrus ay direktang nabasag din sa lupa. Nagulat ang lahat ng taong naroroon sa ginawa ni Jam-Ari. Kung tutuusin, ang kapangyarihan ay masyadong nakakatakot. Kung ang mga taong nakatayo roon sa oras na ito ay hindi si Cyrus, ngunit sila, maaaring sila ay ituring na dinurog ng karne ni Jam-Ari. Matapos tumama ang palad ni Jam-Ari, ang lahat ay tila nagkaroon ng maraming mata sa isang iglap, at lahat ay nakatingin sa posisyon ni Cyrus. Ang lakas talaga ng palad mo, pero sayang hindi pa rin ako nito kayang patayin. Si Cyrus, na ang katawan ay halos kalahating nakabaon sa lupa, ay dahan-daang nagsalita kay Jam-Ari. Agad na nanlaki ang mga mata ni Jam-Ari matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Sa sumunod na segundo, pinalakas ni Cyrus ang kanyang mga binti at tumalon sa hangin. Monkey through martial fist, crack the sky. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Cyrus, at pagkatapos ay sinuntok ng malakas ang palad ni Jam-Ari. Bago napagtanto ni Jam-Ari ang nangyayari, naramdaman niya ang napakalakas na puwersa na dumarating sa kanyang katawan sa kahabaan ng palad ng kanyang kamay. Nagmamadaling sinubukan ni Jam-Ari na labanan ang kapangyarihan ni Cyrus, ngunit ang kapangyarihan ni Cyrus ay napakaganda, at ang kanyang katawan ay lumipad palabas. Sinamantala ni Cyrus ang pagkakataong ito, hinabol siya, at pagkatapos ay sinuntok ng malakas si Jam-Ari sa dibdib. Ang suntok ni Cyrus ay parang isang malakas na suntok mula sa isang Diyos, na direktang dumurog sa proteksyon na enerhiya sa paligid ng katawan ni Jam-Ari, at pagkatapos ay tumagos sa buong katawan ni Jam-Ari. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Ang katawan ni Jam-Ari ay tumama sa lupa ng malakas na parang bomba, na gumawa ng malaking malalim na butas sa lupa. Ito. Sa isang iglap, lahat ng naroroon ay nanlaki ang kanilang mga mata, na may hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Walang nag-iisip na magiging ganito ang resulta sa huli. Si Jam-Ari ay walang kapangyarihan sa harap ni Cyrus. Sa simula, halos hindi makayanan ni Jam-Ari si Cyrus, ngunit nang sumuntok si Cyrus ngayon lang, lahat ay nagkaroon ng napakalinaw na pag-unawa sa lakas ni Cyrus. Baka hindi talaga si Jam-Ari ang kalaban ni Cyrus. Kuya Fang, ngayon ka lang natalo. Hindi napigilan ni JP ang buntong hininga sa mahinang boses. Kahit hindi tayo natalo, malamang na maraming malas si Kuya Fang ngayon. Kinagat ni Yasi ang kanyang mga ngipin habang umuubo at sinabi. Sa katunayan, alam ng mga taong ito sa kanilang mga puso na sa sandaling natalo si Jam-Ari sa mga kamay ni Cyrus, kung gayon ay hindi rin sila makakatakas sa mga kamay ni Cyrus. Ngunit sa sandaling ito, isang figure ang lumipad mula sa malalim na hukay. Si Jam-Ari ay nakatayo sa hangin, nakatingin kay Cyrus na parang isang engkanto. Hindi pa natatalo si Kuya Fang. Tuwang-tuwang sigaw ni JP.
Bagamat mukhang napakahiyang si Jam-Ari sa oras na ito, at ang kanyang damit ay punit-punit na, ang aura sa kanyang katawan ay tila hindi humina, sa kabaligtaran, siya ay mas malakas kaysa dati. Cyrus, hindi ko inaasahan na itutulak mo ako sa ganoong sitwasyon. Tumingin si Jam-Ari kay Cyrus sa lupa at sumigaw ng mahina. Ngunit pinaikit ni Cyrus ang kanyang mga mata at tumingin kay Jam-Ari nang hindi nagsasalita. Originally, akala ko madali lang kitang haharapin, pero ngayon parang minamaliit pa rin kita, pero ilang taon na akong hindi nakakaharap ng kalaban na katulad mo. Ngayon, subukan ko lang. Gaano kalakas ang martial? Kasanayang pinag-aralan ng maraming taon. Sigaw ni Jam-Ari, at pagkatapos ay direktang itinaas ang kanyang mga kamay. Sa susunod na segundo, isang puyo ng tubig ang nabuo sa paligid ng katawan ni Jam-Ari, at ang puyo ng tubig na ito ay tila nilalamon ng isang bagay na baliw. Pagkalipas ng ilang segundo, nalaman ni Cyrus na ang mga ice crystal ay lumitaw sa katawan ni Jam-Ari, at ang katawan ni Jam-Ari ay tila isang bangkay na matagal nang nagyelo, na nagparamdam sa mga tao na medyo natatagusan. Kuya Feng, nilalamon ba niya ang malamig na hangin sa paligid niya? Matapos maramdaman ng lahat na tila tumaas ang temperatura sa kanilang paligid, may bakas ng pagdududa sa kanilang mga mata. Tama, nilalamon ni Kuya Feng ang malamig na hangin, talagang natuto siyang pawiin ng yelo ang katawan. Sigaw ni JP na may nanginginig na boses. Pagpapatay ng yelo. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng taong naroroon nang marinig nila ang pangungusap na ito. Dahil ang ice temperang ay ang nangungunang paraan ng pagsasanay sa katawan sa martial arts ng lungsod ng Tento Valley. Sinasabing maaari nitong gawing mas malakas ang katawan ng isang tao kaysa sa yelo. At ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay maaari ding lubos na mapabuti, ngunit dahil lamang sa pagsasanay ng yelo. Masyadong harsh ang katawan, kaya halos wala na talagang nagsasanay, at kakaunti pa nga ang mga mandirigma na naglalakas loob na sumubok. Maraming taon na ang nakalipas. Ilang mandirigma sa Tento Valley City ang nagsagawa ng ice quenching upang mapabuti ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Ngunit sa huli ay namatay silang lahat dahil hindi kinaya ng kanilang katawan ang malakas na malamig na hangin. At kahit na ang ilang mga mandirigma ay makatiis sa pagsalakay ng malamig na hangin, ang kanilang mga katawan ay masisira kapag ginamit nila ang yelo upang palamigin ang kanilang mga katawan sa hinaharap. Kaya naman, naging bawal sa martial arts sa Tento Valley City ang ice quenching, kahit alam ng maraming martial artist ang practice method ng ice quenching, hindi nila ito susubukan ng madali. Sinong mag-aakala na si Jam-Ari ay lihim na magsasanay ng yelo? Kuya Feng, gusto mo bang magpakamatay? Sabi ni Harry sa nanginginig na boses. Tama. Kapag gumamit siya ng yelo para pawiin ang kanyang katawan. Kahit na siya ay isang martial arts master, mahihirapan siyang makayanin ang backlash mula sa malamig na hangin na sumasalakay sa kanyang katawan. Sinundan ito ni Yasi. Kung hindi gagamitin ni Brother Feng ang trick na ito ngayon, baka mamatay siya sa kamay ni Cyrus. Baka pwede pa niya itong subukan. Sabi ni Dalmatio sa mahinang boses. Hoy! Matapos marinig ang pangungusap na ito, mahinang bumantong hininga ang lahat. Walang nag-iisip na si Jam-Ari ay mapipilitan ni Cyrus sa ganoong sitwasyon. Ito ay malinaw na paraan para saktan ang kaaway ng 1,000 at saktan ang sarili ng 800. Sa sandaling ito kapag ang lahat ay nag-uusap, ang katawan ni Jam-Ari ay ganap na naging kulay ng isang patay na katawan. Nararamdaman ni Cyrus na bagaman ang puso ni Jam-Ari ay tumitibok pa rin. Ang bilis ng tibok ay napakabagal, na nagpapakita rin na ang kasalukuyang katawan ni Jam-Ari ay nasa isang estado ng limitasyon. Ngayon ay ipakikita ko sa iyo kung gaano ako kalakas.
Angal ni Jomari kay Cyrus, at pagkatapos ay dumiretso sa posisyon ni Cyrus na parang halimaw. Nakapagtataka ang bilis ni Jomari sa oras na ito. Na para bang sumugod siya sa harap ni Cyrus sa isang iglap, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamao at sumugod patungo sa dibdib ni Cyrus at binasag ito. Boom! Napalipad si Cyrus sa suntok ni Jomari. Nang muling tumayo si Cyrus, dumating na si Jomari sa harap ni Cyrus, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ng malakas ang katawan ni Cyrus at tinapakan ito. Marahil ay dahil ngayon lang natanggap ni Cyrus ang suntok ni Jomari. Kaya ang kanyang katawan ay inatake ng malamig na hangin, na naging dahilan upang ang bilis ni Cyrus ay halatang hindi na kasing husay ng dati. Boom! Direktang tumapak ang paa ni Jomari sa dibdib ni Cyrus. PFFT. Dumura si Cyrus ng isang subo ng dugo. Kaya lang bago bumagsak ang subo ng dugo sa lupa, ang dugo ay agad na nagyelo sa malamig na hangin ni Jomari. May mga ganyang galaw sa mundo. Nilabanan ni Cyrus ang magulong hininga sa kanyang katawan, kinagat ang kanyang mga ngipin at nagpakawalan ng dagandong. Para kang langgam sa paningin ko. Kahit anong paraan ang gamitin mo para magkaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan, mamamatay ka sa kamay ko ngayon. Tumingin si Jomari kay Cyrus at malamig na sinabi. Oo. May kakaibang tingin sa mga mata ni Cyrus, at pagkatapos ay tumalikod siya at bumangon, at pagkatapos ay dumiretso sa posisyon ni Jomari na parang arrow mula sa string. Boom! Agad na sinuntok ni Cyrus si Jomari sa dibdib. Napaatras lang si Jomari ng 2 hakbang at pinatatag ang kanyang katawan. Hindi mo talaga ako mapapatay ngayon. Isang bakas ng kasiyahan ang sumilay sa mga mata ni Jomari. Kung kaya mo itong patayin o hindi, kailangan mong subukan ito para malaman mo. Huminga ng malalim si Cyrus, at pagkatapos ay nagsimulang umikot ang hininga sa kanyang katawan. Ang ika-10 palapag ng Tiger Technique, lahat ay buhay. Galit na umungol si Cyrus. Kaagad pagkatapos, hindi mabilang na mga aura ang bumuhos sa katawan ni Cyrus. Matapos makita ang eksenang ito, tila nabigla pa ang lahat ng naroroon. Dahil ngayon lang nilalamon ni Jomari ang malamig na hangin sa pagitan ng langit at lupa, ngunit sa sandaling ito ay talagang nilalamon ni Cyrus ang lahat ng hininga sa pagitan ng langit at lupa. Dapat mong malaman na mayroong halos 12 dosenang mga aura na nakapaloob sa langit at lupa, at iba pang mga aura maliban sa aura ay karaniwang nakakapinsala sa mga mandirigma. Ngunit ngayon ay talagang gusto ni Cyrus na lunukin ang lahat ng hininga sa kanyang katawan. Ang hakbang na ito ay halatang mas baliw kaysa kay Jomari ngayon lang. Kabanata 1799. Coma again. Nakikita ko ang napakagandang labanan. Kahit mamatay ako, mamamatay ako ng walang pagsisisi. Sa sandaling ito, hindi napigilan ng isang matandang lalaki na mapabuntong hininga sa nanginginig na boses. Oo, natatakot ako na mahirap para sa ating mga tao na maabot ang antas na ito sa buhay na ito. Tumango rin ang ibang tao sa paligid. Napalunok si Cyrus ng kanyang hininga ng napakabilis, at halos hindi na binigyan ng oras ng paghahanda si Jomari. Monkey True Martial Fist, Great Sun Tathagata. Matapos magpakawalan ng mahinang ungol si Cyrus, diretso siyang sumugod sa harap ni Cyrus at Jomari. Sa isang iglap, naramdaman ng lahat ang napakasilaw na liwanag na bumubulusok mula sa katawan ni Cyrus, at ang ilang mga tao ay hindi naiwasang magtaas ng kanilang mga braso upang harangin ang kanilang mga mata. At si Jomari ay tila nabigla sa liwanag na nagmumula sa katawan ni Cyrus, at likas na itinaas ang kanyang mga kamay upang takpan ang kanyang dibdib. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Agad na sinuntok ni Cyrus si Jomari sa braso. Lumipad ng pabaligtad si Jomari sa isang iglap, ngunit ito ay simula pa lamang.
Pagkatapos makita ang katawan ni Jam-Ari na lumilipad pabalik, mabilis siyang hinabol ni Cyrus, at pagkatapos ay sinuntok si Jam-Ari 7 o 8 sunod-sunod. Sa oras na ito, ang bawat suntok ni Cyrus ay nauubos ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. At ang napakalaking tunog ay nagpaparamdam sa mga tao na parang mga bambang sumasabog, at ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay umaagos din sa kalangitan. Si Jam-Ari, na nakakuha ng kaunting kapangyarihan ngayon, ay ganap na pinigilan ni Cyrus. Halos hindi nagkaroon ng pagkakataon si Jam-Ari na ibalik ang telepono sa harap ni Cyrus, dahil ang bilis ni Cyrus ay masyadong nakakatakot. Natapos. Sa sandaling ito, muling umungal si Cyrus, at pagkatapos ay direktang sinuntok si Jam-Ari sa puso. Bamantong hininga si Jam-Ari, at pagkatapos ay direktang binasag ng suntok ni Cyrus ang kanyang katawan pababa mula sa langit. Boom! Ang katawan ni Jam-Ari ay direktang tumama sa lupa, na lumikha ng isang malalim na hukay na 10 beses na mas malaki kaysa sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito, pagkatapos bumagsak ang katawan ni Jam-Ari sa lupa, tumahimik ang lahat sa paligid, dahil kitang-kita nilang lahat kung gaano kamangha ang lakas ng suntok ni Cyrus. Kuya Fang, natatakot ako na mas nakakatakot sa pagkakataong ito. Umupo si Yasi sa lupa at bamantong hininga sa kawalan ng pag-asa. Napakapangit din ng mga ekspresyon sa mukha ni JP, Harry at iba pa, at hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Pagkalipas ng ilang segundo, dahan-daang lumapag si Cyrus. Sa oras na ito, ang estado ni Cyrus ay tila hindi masyadong maganda, dahil si Cyrus ay sapilitang lumunok ng labis na hininga ngayon, na naging dahilan upang ang kanyang katawan ay hindi matatag. Dahan-daang naglakad si Cyrus patungo sa kinatatayuan ni Jam-Ari. Hindi ko akalain na matatalo talaga ako sa'yo. Sino ka? Matapos makita ni Jam-Ari si Cyrus na naglalakad sa harapan niya, marahas siyang umubo at tinanong si Cyrus sa nanginginig na boses. Ako ay ako. Sagot ni Cyrus sa mahinang boses. Imposible, kung si Cyrus ay may ganoong nakakatakot na lakas, bakit hindi na lang niya ako pinatay noong araw na iyon sa Nine Ice Mountains? Wala na ngayong magandang lugar si Jam-Ari sa buong katawan niya, at nakakaramdam siya ng mapurol na pananakit sa kanyang internal organs kapag nagsasalita siya. Bukod dito, ang katawan ni Jam-Ari ay unti-unting bumalik sa normal sa oras na ito. At ang kanyang mukha, na orihinal na mukhang bangkay, ay naging kulay rosas din, ngunit ito ay hindi isang magandang bagay para sa kanya. Kapag ang lahat ng mga aura na ito ay nawala, kahit na si Jam-Ari ay hindi namamatay, malamang ay magiging walang kwentang tao lamang siya sa buhay na ito. Kung hindi mo hiniling sa akin na itapon ako sa bangin noong araw na iyon, baka matagal na akong namatay sa 9 icebergs. Ito ay dahil sa gusto mong putulin ang mga damo at mga ugat kaya narito ako. Sa palagay ko dapat akong magpasalamat ikaw. Mahinang sabi ni Cyrus kay Jam-Ari. Baka may adventure ka. Matapos mapagtanto ni Jam-Ari kung ano ang nangyayari, may biglang pagkabigla sa kanyang mga mata. Tama iyan. Bahagyang tumango si Cyrus kay Jam-Ari. At nagngangalit si Jam-Ari at tumingin kay Cyrus, hindi alam kung paano ilarawan ang kanyang kalooban. Ngayon ay nagsisisi na lang siya sa kanyang puso kung bakit hindi niya piniling patayin si Cyrus mismo. Wala akong oras makipag-usap sa iyo ngayon, iabot mo ang prutas. Bulong ni Cyrus kay Jam-Ari. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, hindi napigilan ni Jam-Ari na matigilan sandali, pagkatapos ay kumunat ang noo at tinanong si Cyrus. Kung ibibigay ko ang prutas ng Penny Awan, maaari mo ba akong palayain? Hindi pwede. Walang pag-aalinlangan na umiling si Cyrus.
Dahil wala ka namang balak na pakawalan ako, bakit kita bibigyan ng prutas? Kinagat ni Jam-Ari ang kanyang mga ngipin at nagtanong. Bagamat hindi kita pakakawalan, maaari kong palayain ang natitira sa iyong pamilyang Fang. Kung ayaw mong ibigay ang mga prutas, maaari ko lamang patayin ang lahat sa iyong pamilyang Fang. Nabaligtad ang lungsod pababa, at gusto kong hanapin ang prutas. Sinabi ni Cyrus kay Jam-Ari bawat salita. At saglit na natigilan si Jam-Ari matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi sa mahinang boses. Cyrus, talagang walang awa ka. Malupit at walang awa. Bahagyang ngumiti si Cyrus, at walang ekspresyong sinabi. Kung mas malupit ka, baka hindi ako kasing galing mo. Si Jam-Ari ay umubo ng 2 beses, pagkatapos ay kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, iyon lang, dahil natalo na ako sa iyo ngayon, kung gayon ibabalik ko ang prutas sa iyo. Bagamat alam ni Jam-Ari na talagang imposible para kay Cyrus na palayain siya ngayon. Wala siyang pagpipilian, dahil alam niyang kung hindi niya ibibigay ang prutas, ang buong pamilya ng Fang ay magdurusa. Sa nanginginig na kanang kamay, kinuha ni Jam-Ari ang jade box na naglalaman ng prutas mula sa kanyang mga braso, at inilagay ito sa kanyang harapan. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanang kamay ni Cyrus, ang jade box ay direktang lumipad sa mga kamay ni Cyrus. Binuksan ni Cyrus ang jade box upang matiyak na nandoon pa rin ang prutas ng Painiawan. Nagpakawalan ng mahabang hininga. Pagkatapos ay tumingin kay Jam-Ari at sinabing, kung inagaw mo lang sa kamay ko ang prutas ng Painiawan, baka hindi kita patayin. Kahit kung itatapon mo ako baka piliin kong hayaan kang bumaba sa bangin, ngunit pinatay mo si Hamilton. Siya ay isang ordinaryong tao lamang. Wala siyang kinalaman sa mga bagay na ito, ngunit pinatay mo siya, kaya hindi kita hinahayaan ni Mai. Pumunta ka. Pinatay mo talaga ako dahil sa taong iyon. Tanong ni Jam-Ari kay Cyrus na may labis na pagtataka. Tama iyan. Tumingin si Cyrus kay Jam-Ari at tumango, pagkatapos ay bahagyang iwinagayway ang kanyang kanang kamay. Isang malamig na liwanag ang kumislap. Ang 5 Elements dagger ay tumusok sa dibdib ni Jam-Ari sa isang iglap. Namatay si Jam-Ari sa harap ni Cyrus nang hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong sabihin ang huling salita. Muli namang ikinaway ni Cyrus ang kanyang kamay, at ang 5 Elements dagger ay bumalik sa kanyang kamay. Lumapit si Cyrus kay JP at sa iba pa na may dalang 5 elementong sandang. Sa oras na ito, ang mga taong ito ay natakot kay Cyrus. Lahat sila ay tumingin kay Cyrus nang may mapurol na mga mata, na may napakakabang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin sa iyong mga talento? Tanong ni Cyrus sa lahat habang pinupunasan ang dugo sa 5 Elements dagger. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, tuwang-tuwang sinabi ni JP. Mr. De La Cruz, wala kang hinaing sa amin, at gusto lang naming ipaghiganti ang aming mga juniors, kaya ginawa namin ito sa iyo. Ngayon kaming lahat ay natuto na kayo ng leksyon, o ikaw hahayaan na kita. Tama, Mr. De La Cruz, mabuhay man ako, magiging inutil akong tao. Walang banta sa iyo ang walang kwentang tao. Mabilis na sumunod si Dalmatio. Master De La Cruz, nakikiusap ako, hayaan mo na lang kami, nasaktan ka lang namin dahil bulag ang mga mata namin. Excited na sumigaw ang lahat ng naroon kay Cyrus. Marahan na bumantong hininga si Cyrus matapos marinig ang mga salita ng lahat, at pagkatapos ay walang ekspresyong sinabi. Ayokong may makaalam tungkol sa pangyayari ngayon. Kung may iba pang nakakaalam na namatay si Jam-Ari sa aking mga kamay, pagkatapos ay sasagutin ko ang mga account sa iyo ng isa-isa. Isa. Mr. De La Cruz, huwag kang mag-alala, siguradong wala kaming sasabihin.
Tama. Kahit bigyan mo kami ng 100 lakas ng loob, hindi kami maglalakas loob na magsalita. Ang lahat ay nagmamadaling sumigaw kay Cyrus na tuwang-tuwa. Walang pakialam si Cyrus sa mga tao at hindi nagpatuloy sa pagsasalita, ngunit lumingon kay Jessie Elo na nasa hindi kalayuan at sinabing, "Okay, let's go." Natigilan sandali si Jessie Elo, pagkatapos ay mabilis na sinundan ang lakad ni Cyrus. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinalik ni Cyrus si Jessie Elo sa kotse. At ang mga taong nasa harap ng Villa ni Fang ay nagpakawalan ng mahabang buntong hininga matapos makitang umalis na talaga si Cyrus. Kahit anong mangyari, nakaligtas sila sa mga kamay ni Cyrus. Sa kabilang panig, pagkatapos sumakay sa kotse, hiniling ni Cyrus si Jessie Elo na umupo sa driver's seat, at sinabi kay Jessie Elo sa mahinang boses, "Bilisan mo at magmaneho palayo dito." "Cyrus, ano bang nangyayari sa'yo? Parang may mali sa mukha mo." Lumingon si Jessie Elo kay Cyrus, at kinakabahang tinanong si Cyrus, "Huwag kang mag-alala sa akin, bilisan mo at magmaneho." Hinimok ni Cyrus sa mahinang boses. "Ayos ito." Pagkatapos mag-alinlangan sandali, mabilis na pinaandar ni Jessie Elo ang kotse. Ngunit bago yumandar ang sasakyan ng 100 metro ang layo, bumulwak si Cyrus ng isang subo ng dugo, na agad na nagmantsa ng pula sa mga bintana ng kotse. "Ano?" Likas na sumigaw si Jessie Elo pagkatapos makita si Cyrus na nagsusuka ng dugo, pagkatapos ay mabilis na inihinto ang sasakyan at tinanong si Cyrus. "Cyrus, ano ang nangyayari sa iyo? Malubhang nasugatan ka ba? Kailangan mo bang dalhin kita sa ospital?" "Huwag kang pumunta sa ospital, ibalik mo ako." Bago natapos ni Cyrus ang kanyang pangungusap, diretso siyang nahimite. Lalong natarante si Jessie Elo nang makita niyang nahimite si Cyrus. Pagkatapos mag-alinlangan ng 2 segundo, mabilis niyang pinaandar ang kotse at pinaandar ito. Kabanata 1800. Ang reaksyon ni Calvin. Bagamat nakuha ni Cyrus ang kapangyarihan ng natitirang kaluluwa ng matanda nang hindi sinasadya. Ang mga kapangyarihang ito ay hindi pag-aari ni Cyrus, at kahit na ang kapangyarihan ni Cyrus ay naging mas malakas, ang kanyang katawan ay katulad pa rin ng dati. Siya ay malubhang nasugatan. At siya ay nagkaroon ng kagagaling lang sa ganoong matinding labanan. At si Cyrus ay nakalunok ng maraming hininga, na lahat ay magdudulot ng mabigat na pasanin sa katawan ni Cyrus, kaya naman nakoma si Cyrus. Sa kabutihang palad, dinala ni Cyrus si Jessie Elo dito ngayon. Kung wala si Jessie Elo, baka nahimite si Cyrus sa pintuan ng Villa ni Fang. Sa oras na ito, si Cyrus ay kaaway na ng buong Tento Valley City. Kapag nalaman ni na JP, Harry at iba pa na si Cyrus ay nahimite na, ang mga taong ito ay tiyak na gagawa ng paraan para mawala si Cyrus, at pagkatapos ay kunin malayo ang prutas ni Cyrus. Ang katotohanan na si Jam-Ari. Pinuno ng pamilyang Fang. Ang numero 1 pamilya ng martial arts sa Tento Valley City, ay namatay ng malungkot sa kamay ng isang misteryosong strongman na kumalat sa buong China sa halos isang gabi. Dapat mong malaman na si Jam-Ari ay isa ring martial arts master, at napaka-impluwensya pa rin niya sa martial arts world. Kung ang isang tao sa antas na ito ay biglang pinatay ng isang karakter, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan sa mundo ng martial arts. At ang mas hindi kapani-paniwala ay halos lahat ng martial arts experts sa Tento Valley City ay napilaya ng misteryosong mandirigmang ito. Ito rin ang naging sanhi ng Tento Valley City, na palaging hinahangaan ang martial arts cultivation, na bumagsak sa ilalim sa isang iglap. Isang lungsod na noon pa man ay sikat sa martial arts ay nabura sa magdamag ng isang grupo. Nakakakilabot ang lakas ng misteryosong mandirigmang ito. Naging sanhi din ito ng maraming tao na maging lubhang mausisa tungkol sa pagkakakilanlan ng taong ito.
Kaya lang, ang mga mandirigma na nakaligtas ay tila ayaw na banggitin ang bagay na ito. Kung sino ang pumatay kay Jam-Ari, iniwasan din nilang pag-usapan ito. Sa makatuwid, ang labas ng mundo ay may iba't ibang opinyon sa pagkakakilanlan ng misteryosong mandirigmang ito. Ngunit karamihan sa mga hula ay iilang tao lamang. Kung tutuusin, kahit tingnan mo ang buong China, walang gaanong tao ang may kakayahang pumatay kay Jam-Ari, kaya napakaliit pa rin ang saklaw na ito. Ang pamilya Zhang sa kabisera ng lungsod. Nagulat si Calvin nang malaman niyang namatay na si Jam-Ari. Dahil orihinal niyang planong pumunta sa Tento Valley City para mabawi ang prutas ngayon, ngunit hindi niya inaasahan na may papatay kay Jam-Ari bago siya, at pagkatapos ay agawin muli ang prutas. Pare, sino ang sinabi mong pumatay kay Jam-Ari? Ang ekspresyon sa mukha ni Jeremy sa mga oras na ito ay sobrang inis din. Tutal, ang prutas na Painiawan na sa wakas ay natagpuan na niya ay inaagaw, na direktang sumira sa pag-asa ni Arjun na bumalik sa normal. Tawag. Huminga ng malalim si Calvin, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses. Pinatay ni Jam-Ari si Cyrus sa 9 Jackson Mountain, at pagkatapos ay inalis ang Painiawan. May kinalaman ba si Jam-Ari sa pagkamatay ni Cyrus? Isang kakaiba ang bumungad sa magagandang mata ni Charlotte, dahil narinig din niya ang pag-uusap ni Calvin tungkol sa pagpatay ni Jam-Ari kay Cyrus kalahating buwan na ang nakalipas. Sa oras na iyon, nahirapan si Charlotte na tanggapin ang katotohanan ito, dahil hindi niya inaasahan na mamamatay ng ganito si Cyrus pagkatapos niyang makuha ang tiwala ni Cyrus. Hindi ko alam na alam din ni Charlotte na may ganoong kakayahan si Jam-Ari. Kaya kahit na malungkot siya sa kanyang puso, hindi siya nang ahas na magpakita ng mali, maaari lamang siyang magpanggap na napakasaya. Ngunit ang hindi inaasahan ni Charlotte ay namatay si Jam-Ari sa loob lamang ng ilang araw, at ang prutas ng Painiawan ay kinuha din ng isang tao. Gayunpaman, ang katotohanan na ang Painiawan ay ninakawan ng isang tao ay dapat ituring na isang magandang bagay para kay Charlotte. Kung tutuusin, hanggat hindi gumagaling si Arjun, mayroon pa rin siyang malaking pag-asa na maging patriarch ng pamilya Zhang sa kinabukasan. Pare, bukod sa ating pamilya Zhang, may nakakaalam pa ba na patay na si Cyrus? Saglit na nag-alinlangan si Jeremy, tumingin kay Calvin at nagtanong. Alam din ito ng mga patriarch ng Demon City. Sabi ni Calvin na may blankong mukha. Maaaring ang mga taong iyon sa Shanghai ay naglabas ng balita at ipinaalam kay Kenny na si Cyrus ay patay na. Nagmamadaling nagpatuloy si Jeremy. Ngunit hindi napigilan ni Calvin na matigilan sandali matapos marinig ang pangungusap na ito, bigla niyang nilingan si Jeremy, at pagkatapos ay tinanong si Jeremy sa mahinang boses. Ang ibig mong sabihin ay pinatay ni Kenny si Jam-Ari. Pare, kahit natingnan mo ang buong China ngayon, sa tingin mo ilang tao ang makakapatay kay Jam-Ari? At saka, walang hinaing o awayan si Jam-Ari sa ibang tao, walang gagawa ng ganoong kalaking labanan, tama ba? Sumimangot si Jeremy at nagsuri. Ano ang iniisip ng mga taong iyon sa modo? Inilabas nila ang bagay na ito sa napakaikling panahon. Hindi ba nila ako sinusubukang saktan? Sigaw ni Calvin sa nanginginig na boses. Pare, bilisan mo at mag-isip ng paraan. Kung si Jam-Ari ay talagang pinatay ni Kenny, tiyak na ibinenta na ni Jam-Ari ang pamilya nating Zhang. Sa tingin ko, makikita agad ni Kenny ang pamilya nating Zhang. Sabi ni Jeremy sa kawalan ng pag-asa. Matapos marinig ang mga salita ni Jeremy, hindi napigilan ni Calvin na mapabuntong hininga. Bagamat si Calvin ay master din ng martial arts, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan nila ni Kenny.
Kung may tunay na laban, hindi kailanman magiging kalaban ni Kenny si Calvin. Kung makakalaban ni Kenny ang buong Tento Valley City dahil sa isang Cyrus, tiyak na sasalakayin niya ang kanilang pamilya Zhang. Sa napakatagal na panahon, si Calvin ay hindi kailanman nang ahas na patayin si Cyrus. Ang pinakamahalagang dahilan ay ang kanyang takot sa paghihiganti ni Kenny. Kung titingnan ang buong China, walang gaanong tao na hindi pinanggahasang pukawin ni Calvin, ngunit tiyak na mabibilang si Kenny bilang isa. Pare, ano ang dapat nating gawin? Nang makitang hindi nagsalita si Calvin, naiinip na sinabi ni Jeremy. Kung ganito talaga, wala nang ibang paraan. Dapat mong sabihin sa lahat ng pamilya natin Zhang na mag-impake at pumunta sa Yuanshan kasama ko. Sabi ni Calvin na may blankong mukha. Pinaplano mo bang dalhin tayong lahat para magtago sa Eagle Zhongmen? Tanong ni Jeremy matapos matigilan sandali. May naiisip ka bang ibang paraan bukod sa pamamaraang ito? Malamig na sagot ni Calvin. Tumingin si Jeremy kay Calvin at hindi nagsalita. Matapos marinig ang mga salita ni Calvin, hindi napigilan ni Charlotte na matigilan sandali, na may labis na pagtataka sa kanyang mukha. Hindi inakala ni Charlotte na matatakot si Calvin kay Kenny kaya binalak niyang dalhin ang lahat sa pamilya Zhang sa Eagle Mountain para makanlungan. Dapat malaman ng isang tao na si Charlotte ay nanirahan sa pamilya Zhang ng higit sa 20 taon, at hindi pa siya nakatagpo ng ganoong sitwasyon. Pare, hindi ba medyo exaggerated para sa lahat ng pamilya nating Zhang na pumunta sa Yuanshan? Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, mahinang nagtanong si Jeremy kay Calvin. Exaggerate. Matapos marinig ni Calvin ang pangungusap na ito, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay sinabi niya sa mahinang boses. Hindi mo alam kung gaano katikat ang lakas ni Kenny. Tumingin si Jeremy kay Calvin at hindi nagsalita. Hindi ako ang kalaban ni Kenny ngayon. Sa sandaling dumating si Kenny sa pintuan, lahat sa aming pamilya Zhang ay mamamatay sa kanyang mga kamay. Maraming mga disipulo sa sekta ng Eagle, at may ilang mga elder na tutulong. Dapat din akong magkaroon ng isang relasyon kay Kenny. Ang lakas ni Kenny sa unang labanan, at sa tingin ko, hindi dapat maglakas loob si Kenny na pumunta sa malalayong bundok ng madali, kaya ang lugar na iyon ang pinakaligtas para sa atin. Dagdag ni Calvin sa mahinang boses. Sa oras na ito, labis din ang pag-aalala ni Jeremy na si Kenny ay talagang pupunta sa pintuan, kaya pagkatapos mag-alinlangan ng 2 segundo, bahagya siyang tumango at sinabi. Kung gayon, tila may isang paraan lamang ngayon, at aabisuhan ko ang lahat. Sa pamilya Zhang ngayon. Mga tao. Pumunta ka. Bahagyang tumango si Calvin. Sa katunayan, napipilitan sa puntong ito, ang kalooban ni Calvin ay napakakomplikado din. Alam niya na kung dadalhin niya ang lahat sa pamilya Zhang na umalis sa kabisera at pumunta sa Yuanshan. Ang pamilya Zhang ay magdaranas ng napakalaking kawalan. At para sa isang malaking pamilya tulad ng pamilya Zhang napakahiyang sabihin, ngunit bukod sa pamamaraang ito, hindi niya talaga alam kung ano pa ang magagawa niya. Originally, akala ko hanggat papatayin ko si Cyrus, matatapos na ang lahat, pero hindi ko inaasahan na magdudulot lang ito ng gulo sa pamilya nating Zhang. Hindi napigilan ni Calvin na mapabuntong hininga pagkatapos makita si Jeremy na umalis. At si Charlotte ay lumapit sa tabi ni Calvin, at mahinang sinabi, Lolo, kung ang lahat sa aming pamilya Zhang ay pupunta sa Eagle Mountain, sino ang mananagot sa mga gawain ng kumpanya? Sa ngayon, hayaan ang mga tagalabas ng aming kumpanya na pamahalaan ito. Hindi ko maisip ang mga bagay na ito ngayon. Malumanay na sagot ni Calvin.
Ngunit lolo, hindi namin alam kung kailan kami makakabalik sa kabisera. Sa sandaling manatili kami sa Eagle Mountain ng 1 taon o higit pa, ang pundasyon ng aming pamilya Zhang na nagsumikap sa loob ng maraming taon ay maaaring masira. Panipi. Mabilis na sabi ni Charlotte. Kung ganoon, ano ang ibig mong sabihin? Nilinga ni Calvin ang kanyang ulo upang tingnan si Charlotte, at tinanong si Charlotte sa tonong naguguluhan. Lolo, paano ito? Pumunta kayo sa Yuanshan, at ako na lang mag-isa. Naramdaman ni Charlotte na ito na ang pinakamagandang pagkakataon para makontrol niya ang buong pamilya Zhang. Nang si Jeremy at Calvin ay parehong pumunta sa Eagle Mountain, magkakaroon siya ng sapat na oras at pagkakataon upang mahigpit na kontrolin ang lahat ng negosyo ng pamilya Zhang. Sa oras na iyon, si Charlotte talaga ang may huling desisyon sa pamilya Zhang. Kahit na makabawi si Arjun, hindi siya kwalipikadong makipagkumpetensya kay Charlotte para sa posisyon ng patriarch ng pamilya Zhang. Charlotte, gusto mo talagang manatili? Natural, hindi alam ni Calvin kung ano ang plano ni Charlotte, kaya naisip niya na pinili ni Charlotte na manatili upang maprotektahan ang pundasyon ng pamilya Zhang. Yung mga tao sa kumpanyang iyon ay puno ng masamang hangarin. Kung talagang ipapasa sa kanila ang kumpanya, hindi magtatagal na masisira ang pamilya Zhang namin, kaya payag akong manatili. Kung tutuusin, basta ako. Nandito ako. Ang mga taong iyon ay hindi dapat manggahas na lumayo. Seryosong sabi ni Charlotte. Kung gayon, hindi ka natatakot na si Kenny ay pumunta sa iyong pintuan. Siyempre natatakot ako. Tumango si Charlotte, at pagkatapos ay nagpatuloy. Ngunit sa palagay ko ay isa lamang akong ordinaryong tao, at ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa akin. Gayunpaman, si Kenny ay isa ring henerasyon ng mga martial arts masters. Sa tingin ko ay hindi siya dapat what will mangyari sa akin.